Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH at itinan natin ang energies na parating sa inyo ngayong second quarter ng 2024. So this is April, May, June. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages, and thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description kung paano mag-book at sa pin comment. Okay, Aquarius, let's see. April, May, June energies for you. Okay. So, tingnan natin muna yung bottom of the deck. Just to see the vibe. Ayan, Justice. Libra energy. Clarity in your situation. Maaring meron kayong mga asikasuhin related sa inyong finances, documents, no? Pwedeng kayo ay bibili ng lupa, properties, ngayong second half ng 2024. Yung iba, wish fulfillment to. Meron kayong mga susubukan na na pwedeng negosyo, or yung iba mag-abroad. Pwedeng merong opportunities na darating sa'yo related sa pagtatrabaho abroad or pag-ninegosyo abroad. Kasi tayo, pwede rin naman tayo magnegosyo sa abroad kahit na nasa Pilipinas tayo, diba? So, it's about international trading. And I see na maaaring mawawala yung yung inhibitions mo, yung doubts mo sa sarili mo. I see you na mas magiging palaban ngayong second quarter ng 2024. Mas magiging competitive ka. Kasi ngayon, very inspired ka sa family. Inspired ka rin financially. Gusto mo na marami ka pang ma-achieve. Okay, so let's see your overall energy. 7 of Cups. Maraming options available sa'yo. Maaring kahit sa relationship, no? Maraming potential partners. Pero isa lang dyan yung mapipili mo. So, I think yan yung clarity na may experience mo ngayong second quarter. And for some of you, pwede rin tong mga possible na opportunities sa career, sa trabaho. So, nakita mo yan, you are pointing sa pinaka maliwanag na star kahit na maraming available sa'yo. So, I think you will see kung ano yung best for you. And then, your challenge is the 9 of Swords. Kasi yung iba sa inyo, overthinking, no? Tipong maraming scenarios na iniisip. Lalo na kasi kung marami kang options. Nakakaano nga naman yan, nakaka-overwhelm, no? Kapag marami kang kailangang pagpilian, marami kang kailangang isipin, i-consider. So, ngayon, I think, ito yung challenge sa'yo na i-sort mo, no? I-filter mo na kung ano yung talagang gusto mo para mag-come up ka talaga doon sa best possible decision. Okay? So, pagdating naman sa iyong opportunity, ang ganda nito, you have the Chariot. So, Chariot is about movement, moving forward. This is also about success. Oo. So, maaring ngayon, you really know what you want and focus ka na dun sa goal mo. Sabi nga nila, no, kung wala ka raw ini-aim, wala kang goal, wala ka talagang mahihit. 'Di ba? Wala kang makukuhang ma-achieve kasi wala kang goal, 'di ba? Oo nga naman, it makes sense. Kasi kung wala kang target, kahit pwede mong i-hit. But ang tanong is, yung mahihit mo ba, yun ba talaga yung gusto mo, no? Oo. So, it is important na
you are focused on where you want to go. Anong direction yung tatahakin mo. So, that's your opportunity. I also see an opportunity for you to travel, no? Pwede rin yung iba sa inyo. May bibilhin kayong sasakyan or motor or anything na magagamit sa pag-travel. Okay, so your blessing is the Ace of Wands. This is a new, exciting beginning for you. Yung iba, maaring meron kayong exploration of knowledge, no? May pag-aaralan kayo. Yung iba naman, travel opportunities. This is also finally taking action. Kasi yung iba, matagal na nag-isip, matagal na nalilito. So, ngayon, second half ng 2024, you know what you want. Alam mo kung saan ka papunta. And for some of you, maari ring merong unexpected love relationship na darating. So, for your money, career, finances, you have the moon and the star. So, I think ngayon, meron ka mga goals sa business, sa career, sa finances, sa trabaho mo. Pero alam mo yung may takot ka. Oo, kung kaya mo ba. So, example, ang gusto mo, makapag-abroad, no? Kaya lang, pag iniisip mo na, paano kung hindi mo pala kayang mag-abroad? Paano pala kung magka-problema ka sa employer mo? Paano pala kung ganito? So, magka-problema ka sa immigration, kung ano-ano pa. So, paano na kung ganun kanega yung iniisip mo? So, ano sa tingin mo yung ma-attract mo? 'Di ba? It's about you na trusting your guides, trusting your goals, trusting your dreams. Kasi the star is about yung pangarap mo eh. So, ang tanong is, gaano mo kagusto na marating yung pangarap mo? So, if you really want to achieve that, then, kumbaga, tunawin mo yung iyong takot. Oo. Alam mo yung yun, basta tununaw eh. Oo, parang i-release mo yung fears na yan. Para maging mas confident ka. And trust your instinct. Kasi mararamdaman mo rin naman yan if it's really for you, if it's meant to be. Kasi iba yung pakiramdam kapag nasa tamang landas ka eh. Kapag nasa tamang career, tamang business ka, andun yung fulfillment, andun yung happiness. And life is ever-changing. Hindi porket ngayon, komportable ka sa sitwasyon mo, ibig sabihin hanggang dyan ka na lang. Pwede pa yung magbago in the future. Okay? And being open to change will give you more growth and success. So, pagdating sa love life, 10 of Wands, 2 of Pentacles, parang masyadong maraming responsibilities sa ngayon. Sa family, sa relationship, pwedeng sa'yo na lahat. So, maaring magkaroon to ng challenge or issue sa relationship kung sino ang dapat responsible sa mga task, no? Kahit mga ordinaryong task sa relationship, pwede kasing naging napag-aawayan yan. So, I think, kailangan harapin nyo kung ano yung responsibilities ninyo sa isang relationship. Huwag nyong takasan. Kasi kapag iniiwasan yung pag-usapan, nagpa-pile up, no, yung problema hanggang sa boom, sumabog na, nagalit na yung isa kasi lagi niya inaako yung responsibility ng other person. Well, in fact, tinatanggap lang naman niya kasi hindi siya nagrereklamo. Akala nung isa okay lang, 'di ba? Ganon. So, kailangan you should be more open to the person para at least aware siya. Kasi minsan may mga manhid talaga eh. hindi nila kumbaga sasagarin ka nila hanggat hindi ka nagrereklamo. Yan. May confidence. Wish granted. Meron kang wish na matutupad in second quarter. The second quarter ng 2024. Kung ano man tong wini-wish mo, kaya siguro meron kang unexpected experience, no? Which is a blessing para sa iyo. Pwedeng gusto mo mag-travel, gusto mo mag-abroad. Ayan. Great awakening, walk in your truth, stand firm in your light.
How can you trust yourself more? Yes. So, trusting yourself, importante yan kasi kung wala kang tiwala sa sarili mo, paano na? Paano mo na magagawa yung ibang mga bagay na gusto mong gawin kung sa sarili mo mismo wala kang tiwala? Kaya mo yan. Pause and allow things to unfold. May mga bagay raw na hindi kailangan madaliin. Hayaan mo siya na pagdaanan yung proseso. No? And practice compassion, see things from a fresh perspective. So, maaring may nagbabago sa pananaw mo sa buhay, maaring mas nagiging open-minded ka, malawak, no? Yung iyong pagkakaunawa sa nangyayari sa'yo, at dahil doon, mas open ka sa possibilities. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye!